nato si Sir Lamelia Aquino for 8 years. Buong pamilya Iglesia ni Cristo. Pero buong pamilya bumalik sa simbahan. After sa panood ng debate. So, kilala mo si Brother Ramel? Pero sa pagkakita naman sa video, dito na nung nainahan. So, nag-decide sila na babalik sa simbahan after manood sa debate. So, welcome home. Buong pamilya bumalik. Wow! Milagro. Ayan, buong pamilya ang bumalik. Kaya sa mga naiiwan pa dyan sa tatag ni Felix Manalo, bukas isip na lang muna tayo, ano? Ating busan ng isip natin. Iglesyang yan, tatag ni Felix Manalo. Kung napanood nyo yung pelikula ni Felix Manalo na pinagbidahan ni Dennis Trillo, yan ay nagsimula kay Felix Manalo pagkatapos niyang iwan yung Seventh-day Adventist. Yan nagsimula, nag-aral siya, nag-solo flight siya ng pag-aaral niya, nag-private interpret siya, at binuo niya ang iglesyang yan. Nagsumikap si Felix Manalo mangaral, araw, gabi, ulan, init. Kahit na minsan nagkakasakit na si Felix Manalo, patuloy siya sa pangangaral hanggang sa naiparehistro niya ang iglesyang yan. So, based sa pelikula sa movie, walang sinasabi doon na may Jesus Christ na nagtayo. At sa Biblia, wala rin sinasabi sa Biblia na si Kristo ay muling magtatayo. Walang ganon. Wala rin sa Biblia ang total apostasy. Wala rin sa Biblia yung total apostasy. Palpak talaga, no? Palpak. At saka yung sinasabi sa Zacarias 13:7 hanggang 9, wala namang sinasabi doon na yun ay tumutukoy sa iglesyang tatag ng Panginoong Hesukristo. Walang sinasabing ganon. So, pumalpak talaga. Kaya yung mga ang isip, nabuksan, nakapagmuni-muni na sila ay nasa tatag lang ng tao. At hindi lang yung isang buong pamilya ang lumayas. Actually, sa Bohol marami, no? Pero hindi lang naidokumento. Napakaraming umalis sa INC nang dahil sa debating yun. At ngayon, eto pa, meron pang isa, ganun pa rin. Okay, so, ayan, so, ganun pa rin ang nangyari. Iniwan niya ang INC pagkatapos ng debate ni Father Darwin at saka ni Ramel Parba. Narito. Si Rani Agunya, ikan ko sa Katoliko na yung Iglesia ni Cristo. Tulo ka tuig kung Iglesia ni Cristo sa Pisco, Manila ko na bautismuhan. Kung anak, nahandog na ko sa templo sa Commonwealth. Kadiyang na kauli na Mides Davao, Iglesia yung punggod rin. Pag-abot ko tulo ka tuig, napindutan ko na ko ito YouTube nga debate, Father Gitgado versus Ramil Parba, national debate. Ako, Iglesia po ba ito? Proud kay ko, kini, gwapo ni ako ang debater, si Ramil Parba. Sa diyang ay paminaw yun ako, tama ito Father, lalang mamati yun ka, ilang ka maminaw. Sa pamati, ako yung na ay mali. Kay akila, mabasa sa Biblia, pero ang Iglesia Katolika Romana, mabasa mas Biblia, pero di lang nila dawato. Mabasa sa Biblia na, pero katag-katag lang, kay talinghaga, yun na siya sabton. Pero sa diyang na ako yun na pamati, na ang Katoliko, yun ay ang tinuod na simbahan. Kay mo yung itamay sa dagkadagahan ng mga sikta. Pero karon nga nabalik na ko. Wala ko ni simba sa iglesia, giadtog balay, naman yun na sila pa sa dili na kamo simba. Bisitaon na kanila sa Panimalay. Halos sa isang adlaw, kadua madto. Pero ako sila giprangkahan nga di sa ko simba. Kung matubag yun ng Pilipos 2:6 simba siguro ko kay ang ato si Kristos tuwa tao man. Pero sa Katoliko, matubag tao, ito po Diyos. Pero sa ato ang Iglesia ni Cristo, tao lang yun siya. Karon kay matubag yun ng Pilipos 2:6, sabot ko, balik mo simba ko, pero kalaw sila ko, wala yun sila katubag sa Pilipos 2:6. O nang
wala, di ko balik sa moto na nga ko pasaylo sa Ginoo dito sa San Pedro ni Father Pete sa katedral. Moto nagload mi dito, anak, asawa. Niya yung asawa din eh. Dawat ni. Idawat ni sa pare nga nagpasaylo dito, pasabat ni sa pare sa ato garo nabalik gid mi pagka Katoliko. Pero kami kay dili kami kasal sa simbahan mo gud, sibil lamang gud. Yan ang pare nga. Lala makasal mo, wala may bayad. Yan, wala lang. Temporary mga lawat, nilagay ito sa mga, pero wala pa na mo nahikay ba? Kaya kung kita kay mga lawat, hindi ta karapat-dapat. Manang, gusto ng mga lawat, kasal mi. Para dili ko bumagan sala ba. Morat dito ako, anak pabalik sa kuwas, Father Gitgano, usap ko ka followers ni Father Gitgano. Ang gihulat nila sa oras ng debate, kato nila ni Anhing Soriano, nga sumabayan po na ko na nga si Soriano, wala gid daw sila bahadlo kay Father Gitgano. Luis Gino, asan to siya karon lagi pa ta. Batay, bago pa siya namatay, bitaw jud sa istorya nga nangay siya sa kwat sa Katoliko. Ang Papa dili jud day to mao ang 666. Yang ipaliwanag na. Pero ako jud ang giatngan kay gwapo jud tong debate daghan kay idol si Bro Eli Soriano. Nga kuya jud siya nga debater. Pero mati niya pun ka palusot-lusot na niya po ang iyang tirada. Wala dyan ko lang yung biliban. Ang isa rin sa tubo sa Pinos Cristo. Dirita ipanganak, diri ko daw matay sa atong religion. Orto, Father, salamat yung kayo sa mga Father. Salamat. Nabalik kami. Nabalik kami niya, mga anak. Karon ako anak, nagkuhan sa simbahan. Wire na siya karon. Kaysa Iglesia ni Cristo, mga awit na siya. Karon, wire na siya karon, ikalista na siya karon sa simbahan. Nang nalipay ko na po kay anak, naharap ko niya sila. Sa kahit magulo, di man nagkalik. Salamat kayo, welcome Father. Welcome home. Welcome home. Picture. So ayun ang istorya ni brother na nagpakilala kay Father Darwin. Siya ay galing sa Katoliko, siya ay pamilya sa Katoliko, ngunit nag-INC siya sa loob ng 3 taon. At yung isa sa kanyang anak is naihandog niya doon sa kanilang templo, doon sa Commonwealth o INC chapter doon sa Commonwealth, naihandog niya ang kanyang anak doon. Pero ngayon, buong pamilya niya nagbalik na sa Katoliko kasama yung kanyang anak na kanyang inihandog sa templo ng INC doon sa Commonwealth. And then, naganap yung debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Ramel Parba. At dahil nangyari yon, INC pa siya ng panahon yun. Very proud siya na sabihin na INC siya nung panahon yun. Pinakinggan niya ng gusto ang debate, talagang nag-analyze siya. Hindi niya pinaandar yung kanyang pagiging fanatic. Hindi niya pinaandar yung kanyang pagiging fanatic. Pinakinggan niya ng gusto ang debate at nakita niya ang mga kamalian ni Ramel Parba sa naturang debate. Sample na natin yung kanyang kamalian doon. Tinanong niya na ang Iglesia Tatag ni Cristo may pangalan ba o wala? Sabi ni Father Darwin, walang pangalan. Yung Iglesia Katolika may pangalan, so hindi yan Iglesia ni Cristo. Yun ay katanungang mali. Bakit? Wala namang sinabi si Father Darwin nang itatag ang Iglesia Katolika ay doon na siya binigyan ng pangalan. Wala namang turong ganun. Walang ganun turo. Katunayan, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Is here for the first time. Nung siya napunta doon pa siya for the first time tinawag na Katoliko, ang Iglesyang Tatag ni Cristo. So, ang katuruan sa Iglesia Katolika, hindi siya pinangalanan ng siya itatag. Doon na siya pinangalanan ng nag-imbento ng pangalan, si Bishop Ignatius sa Tatag ni Cristo na Iglesia. So, wala siyang tinayo na Iglesia. Si
si Bishop Ignatius, pinangalanan lang niya gaya ng ginawa ni Franklin Rutherford ng pangalanan niyang Saksi ni Jehovah ang iglesyang tinatag ni Charles Russell. Hindi porket si Franklin Rutherford ang nagbigay ng pangalan siya na ang founder, mali yun. Ayan ha. Kasi yung iba kasi pag nag-isip kasi kung sino nagpangalan siya ang founder, mali yun. Ang nangyari sa Saksi ni Jehovah, pinangalanan ng Jehovah's Witnesses noong 1931 ni Franklin Rutherford, pero hindi yon ang naging reason naging founder siya. Hindi siya kailanman naging founder doon, kahit siya pa ang nagpangalan. Kahit siya pa ang nagpangalan ng Jehovah's Witnesses, hindi siya ang naging founder doon. Dahil kahit pangalanan pa niya na Jehovah's Witnesses ang naturang iglesia, nananatili pa rin ang katotohanan, hindi siya ang pinagsimulan ng samahang yon. Ang pangalan, malamang siya, pero ang grupo mismo, hindi sa kanya nagsimula. Kaya kahit siya pa ang nabigay ng pangalang Jehovah's Witnesses, hindi pa rin siya ang founder doon. Gaya nangyari kay Bishop Ignatius, pinangalanan lang niya ang iglesyang tinayo ng Panginoong Hesukristo. Yan ang naging problema ng INC. Binabaluktot kasi ang kasaysayan. Pinangalanan na, pinalilitaw na kaagad na yun ang nagtayo. Ang linaw ng binasa. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Wala namang sinabi doon, the church founded by Ignatius is here. Wala namang ganun eh. Ito talaga si Ramil Parba, no? Nakasanayan na siguro magsinungaling. Kaya mukhang immune na sa pagsisinungaling. Ano pa ang nangyari? Nakita niya ang pagkakamali, iniwanan niya ang INC na tatag ni Felix Manalo. Kaya yung mga manggagawa, dumadalaw sa bahay niya. Sabi niya, dinadalaw yung bahay niya at inhikayat siyang magbalik sa iglesia. Pero siya tumanggi na. At inano niya patungkol sa Filipos 2:6 hanggang 8, kung saan napakaliwanag naman doon na si Kristo ay tunay na Diyos. Kalain mo, tao. Ang dating Biblia, nakalagay sa dating Biblia doon is, bagamat siya ay nasaan yung Diyos. Akalain mo, tao nasaan yung Diyos? Hindi mo pwedeng mangyari yun sa isang tao. Walang sinumang propeta na nasaan yung Diyos. Nasaan yun talaga siya ng pagka-Diyos? Wala. Yung kay Moises sa Exodus 7:1, ginawa kitang Diyos sa harap ni Faraon, hindi siya anyong Diyos nun. Ginawa siyang Diyos sa harap ni Faraon. Ibig sabihin, lahat ng sabihin ni Moises nagkakatotoo para makita ni Faraon ang kapangyarihan ng Diyos ni Moises. Pero si Moises ng panahong yun, nasaan yung tao? Wala saan yung Diyos. Si Kristo lamang ang nasaan yung Diyos, bagamat nasaan yung tao rin. Yan, Christ was truly God. Yun ang nasa contemporary English version. Ginagamit ng INC ang contemporary English version. Pero pagdating sa Filipos 2:6, ayaw nilang gamitin yon. Sabi nila wrong translation. Wrong pala. Ba't nyo ginagamit? Yun. Doon nakita ang kanilang pagkakamali. At sabi doon, sa 7, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos nung siya ay nag-anyong alipin. Kung siya ay nag-anyong alipin, anong anyo siya noon? Hindi ba? Nakita ba yan ng mga ibang member? Hindi. At ano ang kanyang huhubarin kung wala siyang maihuhubad? Pwede ba tao kapantay ng Diyos? Tao kapantay ng Diyos, pwede mo mangyari yon? Hindi pwede mangyari yon. Pero siya, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos nung siya ay nag-anyong alipin. So mayroon siyang hinubad. Pag sinabing may hinubad, meron siyang naihubad. At ang kanyang hinubad, yung kanyang pagkapantay sa Diyos, tao ba yun?
Di, pantay nga eh. Alam, binabasa 14:28, ang ama ay mas dakila kaysa sa akin. Siyempre, nasaan yung alipin na siya nun? Oh, kaya ang ama mas dakila sa kanya. Pero before siya nag-anyong alipin, meron siyang hinubad. At ang kanyang hinubad, ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Walang sino mang tao sa mundong ito na kayang maghubad ng kanyang pagkapantay sa Diyos. Dahil wala namang ibang tao sa lupa nakapantay ng Diyos maliban sa bugtong na anak, bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Yun, nahirapan. At dahil nahirapan yung tinanong niya na INC members, ayun, pumunta siya sa katedral at nangumpisa sa paring naka-assign doon. At hindi lang yan, sinubaybayan niya rin ang dapat sana mangyaring talakayan sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at ni Eliseo Soriano. At doon nakita niya si Eli Soriano ang umiiwas. Yung mga member ng MCGI pilit binabaluktot. Si Paddy daw yung umatras, pero ayaw ituloy yung nangyaring tawagan sa pagitan ni Father Darwin tsaka ni Mel Magdaraog. Yun lang ang kanilang piniplay. Pero yung tawagan namin ni Mel Magdaraog sa alas 6 ng gabi at alas 7:14, yung kami na nag-uusap. Ha? Yun. Ba't hindi alam ng mga MCGI yun? Kasi pinuputol nila ang video. Ano pa? Nasubaybayan din niya ang dahan-dahang pag-atras ni Eliseo Soriano kay Father Darwin. Magkakabanggaan na sana ipinasok na kami ni Mel Magdaraog sa Bible Exposition Imposible namang walang tawagang mangyayari at imposible naman na hindi pinaalam ni Mel Magdaraog kay Soriano nandyan na si Brother Darwin sa linya ng magtatanong. Imposible naman yon. Gumawa siya ng paraan, nag-effort si Mel Magdaraog, tapos hindi niya sasabihin kay Soriano nandiyan si Padre para magtanong. Imposible yun. Napaka-imposible nun. Malamang bago pa nagtanong yung iba, pinaalam na ni Mel Magdaraog yun. Pinaalam na ni Mel Magdaraog yun. Alam ni Sorianong nandun na si Padre sa magtatanong. Pero inabutan ng kaba, dinaga ang kanyang dibdib at hindi tinawag si Padre hanggang nagtapos ang programa. 3 biyernes kaming pinahintay, 3 biyernes kaming inindya ni Soriano. Takot siyang harapin si Father Darwin Gitgano. At nung before namatay si Brother Eli Soriano, based naman doon sa testimony, nasaksihan din niya ang paghingi ng sorry ni Soriano kung saan ay kanyang binabawi ang kanyang sinabi dati na ang 666 daw sa Revelation 13:18 ay ang Papa. Binawi niya, hindi ang Papa. Kasi hindi kailanman ginamit ng Papa ang title na Vicarius Filii. Binawi niya. Napanood din yun ng testimony. At inabangan niya talaga na mangyari yung debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Eli Soriano dahil alam niya napakaraming fan ni Soriano para manood. Nakaabang. Gaya ni Broccoli TV, nakaabang din yun. Pero walang nangyari. Bakit? Ayaw talaga ni Soriano Sabi nga ni Luz Cruz, sayang lang sa oras. Ang Bible exposition natin na mayroong pwedeng magtanong ay Biyernes. E di kung gusto niya, Biyernes, tumawag siya. Ba't tayo ang tatawag sa kanya? Siya ang magtatanong kung tatanong man siya. Tapang ang apog. Kasi ba't nag-iimbento lang po siya? Parang pinapalabas niya na importante siya at tatawagan niya siya para makausap niya siya, makipag-diskusyon kayo sa kanya. Gusto lang po niyan sumikat. Tapasikat lang po yan. Gusto lang niya may pumansin sa kanya. Nako, sayang lang oras. Tapang ang apog. Sayang lang oras. Sayang daw ang oras.
Eh, di ba yan ang gusto ninyo? Puno sa puno? Di ba yan ang gusto ninyo? Ang dami niyong kinalaban, hindi naman mga puno yun. Ang dami niyong kinalaban, Riintila, hindi naman puno yun. O, si Froilan Garza, hindi naman puno yun. Si Victor Villas, hindi naman puno yun. Wala pa naman nakadebate si Soriano na puno eh. Puno sa puno. At sabi niya, siguro, feeling niya, importante siya. First time kayo makikipagdebate sa isang pare na kinalaban si Ramil Parba, inatrasan nyo? Unwari pa to si Luz, si Luz, naku, kunwari pa to, hindi daw mahalaga. Eh, malaking impact yung pagtinalo ni Soriano si Father Darwin. Napakalaking impact nun. Bakit? Pinagapang ni Father Darwin si Ramil Parba. Si Soriano takot kay Ramil Parba. Oh, pagkakataon ni Soriano yun, para ipakita ang galing niya. Pero nireject niya. Tapang daw ng apog. Natural. Naniniwala kasi si Father Darwin, kami ang nasa tunay. Oh, at proven by reference pa, yung sa inyo, nagsimula ka lang kayo sa Apalit, Pampanga. Oh, nangyari pa to, si Luz Cruz, natakot sila kay Father Darwin. Ano pa nangyari? Oh, tuloy naman natin. Ito pa, isang member ng Baptist na nagbalik sa Katoliko. Ano kaya ang dahilan niya? Ba't siya nagbalik sa Katoliko? Alamin natin. Eto. So, mayong gabiin natutunan. Bilang since birth, Baptist. Pero karon Katoliko na. Oo. Ako dahil si Gigi Morandante. Dari ko nagbuyo sa Turin. Pero dati, sa mi nagbuyo. Pero ako, 49 years jud ko nga Baptist. Unya, sa diha nga nakita nako si Father Gitgano sa iyahang punto por punto, kami sa ako ang mister, dito na ko nadasig nga, hala, na dito na buka ako ang mata nga, hala, mali di ay ang ako ang gikuan, ako ang gisaniban, unga ka ng religion. Kaya akong nasaniban, jud noon ko. Mo itong nakita nako si Father Gitgano, sige na nako siya subaybayan, subaybayan na nako siya. God bless kaayo kay kanang daghan jud kog natun-an sa iya ha. Umoto nga naka-decide ko nga magpa-baptize. Wow. Unya nagpa-confirmation. Nagpa-kasalmi hangyo ginamo si Father Hilay nga kanang nga kanang magpa-kasalmi kay kanang sa baptism gud mi nakasal. Unya ako lagi mo gani anak ko nga Lord, thank you kaayo. So dito ko na bless sa punto por punto. Unya every night yun mi nagapalo sa imo ha Father, labi na sa Kulihan ng batang kapyo. kami nagatanaw diha na gyud mi sa punto por punto nagatanaw. So bless kaayo ko kay Father mo nang dako kayo ko salamat nga kita niya sa imo nakakita na ko sa imo Father sa personal. Thank you kaayo. Welcome home. Yun, ang reason pala, siya ay 49 years na Baptist. Kalain mo? 49 years na Baptist. Siguro, since birth ito. 49 years na Baptist eh. O, nasa mga 49 years old yata si ate. 49 years siya na Baptist. Mukhang born Baptist ito siya. And then, nang dahil sa kakapanood niya ng punto por punto, na-realize niya nasa mali siya. Bakit? May mga pagkakataon na tayo nakipagtalakayan sa mga Baptist at syempre nalalantad ng kanilang pagsisinungaling. Lantaran na pagbabaluktot na ano yun, gaya na yung nakaharap ko si James Orenciada. Ang topic is patutunayan niya na ang Baptist Church, ang true church, ang ginawa niya, pinatunayan niyang meron na bautismuhan. Hindi naman yun ang topic. No? Hindi naman yun ang topic kung may nabautismuhan ba o wala. Ang topic, patutunayan niya na ang Baptist Church, Yan yung mga referensya ko, nireject niya lahat yon na dahil unang nagkaroon ng Baptist Church sa Antioch sa mga taong ganito,
hindi pala first century. Walang ni isa man sa mga references kung nakalap na nagkaroon ng Baptist Church sa mga lugar na yon nung first century. Wala. No, so nakita niya mga kamalian ni James Orintiada, lalo na yon ni Dino Diaz, na ayaw maglabas ng muka. At yung kanyang pambabaluktot sa mga nobena, nakita rin ni ate yon. Kaya nakita niya nasa mali siya. Nasa mali siya nung siya ay nasa Baptist. Once always saved, mga debate about once always saved, faith alone, nakita niya palpak talaga ang katuruan sa Baptist. Kaya iniwan niya ang Baptist Church. At nang dahil sa kapanood ng punto por punto is nakita niya ang kanilang kamalian. Lagi niya sinusubaybayan ng mga programa. Itanong mo kay Father Darwin Gitgano hanggang sa dumating ang point na nakapag-decide siya na magpabaptize sa Catholic Church. Wow, galing, no? And then gusto niya magpakasal sa simbahan Katoliko kasi sila ay nakasal doon sa Baptist. So gusto niya makasal sa simbahan Katoliko. So yun ang mga ang ating feature ngayong gabing ito, kung saan is inaamin ng mga na-convert ang kanilang pagkalihis sa katotohanan, at ngayon sila ay nagbabalik upang makita na sila ay nasa tunay na iglesia na nga natatag ng Panginoong Jesucristo, at yun ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit. And by the sign of your Holy Cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.